Dear Jamey, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Isang kwento na naman ng pag-ibig, pagkakamali, at higit sa lahat, pagpapatawad ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Magandang oras, Miss Jamey. Ako si Lian, 26 na taong gulang na, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang sales lady. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang patunay na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang liko na kung minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ang siyang magtuturo sa atin kung paano maging totoong tao. Nagsimula ang lahat kay Daniel. Si Daniel na boyfriend ko noon. Napakabait niya, Miss Jamey. Sa katunayan nga, wala akong maipipinta sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na pangarap ng bawat magulang para sa kanilang anak. Responsable, maalaga, may takot sa Diyos, at higit sa lahat, taong simbahan talaga siya. Halos doon na nga umiikot ang mundo niya sa paglilingkod. Tandang-tanda ko pa noong nasa isang date kami. Nakaupo kami sa isang simpleng kainan, magkahawak ang kamay, at nakatingin siya sa akin ng may buong katapatan. Alam mo, Lian, kung hindi kita nakilala, baka magpapari ako ngayon. Biglang saad niya, habang nakangiti ng bahagya. Natawa ko ng oras na iyon. Akala ko kasi nagbibiro lang siya, o kaya naman ay nagpapalambing lang. Sa lahat ba naman ng gusto mo? Yung boring pa? Sagot ko naman sa kanya, sabay irap na pabiro. Pero ang totoo, Miss Jamey, ako ang kabaligtaran ni Daniel. Kung siya'y malapit sa dambana, ako naman ay malapit sa ingay ng mundo. Bata pa lang ako, talagang mabisyo na ako. Mahilig ako sa barkada, sa puyatan, at higit sa lahat, umiinom din ako ng alak. Masasabi kong medyo rebelde ang naging takbo ng kabataan ko. Pero simula noong naging kami ni Daniel, dahan-dahang nabago ang takbo ng buhay ko. Naging palasimba na rin ako dahil palagi niya akong isinasama. At unti-unti ring nabawasan ang pag-inom ko. Nabawasan, pero hindi tuluyang nawala. Nang sabihin ko sa kanya na boring ang maglingkod sa Diyos, hinawakan niyang mas mahigpit ang kamay ko. Seryosong kanyang mga mata, pero walang bakas ng galit. Huwag mong sabihin yan, love. Hindi boring ang maglingkod sa Panginoon. Saad niya sa akin, sa pinakamalumanay na tono. Okay, sabi mo eh. Sagot ko na lang, para matapos ng usapan. Ayaw ko namang makipagtalo sa kanya pagdating sa relihiyon. Okay naman kami, Miss Jamey. Maayos ang relasyon namin. Walang malaking away. Pero sa kaibuturan ng puso ko, may isang bagay akong nararamdaman. Hindi niya talaga makuha ang gusto ko sa buhay. Ang hilig ko sa panandaliang saya, sa excitement, sa mga bagay na makapinto. Si Daniel ay masyadong seryoso, masyadong banal kung titignan. Nagtatrabaho siya bilang isang assistant ng isang doktor at masasabi kong okay naman ang kita niya. Sapat na sapat para sa isang simpleng pamumuhay at para sa paghahanda sa hinaharap. Isang araw, lumapit siya sa akin na may dalang balita. Love, mayroong medical mission si Doc Carlo. Kailangan kong sumama. 3 araw pa naman yun. Paalam niya sa akin habang nag-aayos ng ilang gamit. Okay lang, trabaho naman yan. Sagot ko naman nung walang pag-aalinlangan. Sanay naman na ako sa mga ganoong pagkakataon. Madalas siyang sumasama sa mga outreach program at medical mission ng doktor niya. Kaya walang naging problema sa akin. Nagpaalam siya na may halik sa aking noo. Nangangakong mag-iingat at tatawag kapag may signal. Pero hindi ko alam, Miss Jamey, na sa loob ng 3 araw na iyon, doon pala mababago ang lahat sa amin. Doon pala magsisimulang isang bagyo, nawawasak sa kung anong meron kami. Nagsabay-sabay ang mga pangyayari.
Sakto namang umuwi ang isa naming kaibigan na si Jen galing Taiwan. Dahil matagal siyang nawala, iyon ang naging rason kung bakit nagkayayaan at nagkasama-sama kaming magbabarkada noong college. Masasabi kong miss na namin ang isa't isa. At dahil ang banding namin mula pa noon ay inuman at walang katapusang kwentuhan. Nagbook kami ng isang lugar kung saan pwedeng mag-overnight. Sa gitna ng ingay, tawanan, at lumalagotok na mga bote ng beer, hindi namin napansin ang iba pang mga pangyayari sa paligid. O sadyang ako lang ang hindi nakapansin dahil unti-unti nang nangingibabaw ang alak sa sistema ko. Doon ko ulit nakasama si Nolly. Si Nolly, ang ex-boyfriend ko, bago naging kami ni Daniel. Si Nolly ang kabaligtaran ni Daniel. Si Nolly ang sumasalamin sa nakaraan kong mabisyo, mapusok, at puno ng adrenaline. Nang magtagpo ang mga mata namin, naramdaman ko agad ang pamilyar na kaba na matagal ko nang ibinaon sa limot. Lumapit siya sa akin, may hawak na baso, at naupo sa tabi ko. "Kumusta ka na? Balita ko, boring daw yung bago mo ngayon." Tanong niya sa akin, may halong pang-aasar sa tono ng boses niya. Nairita ako ng kaunti, pero may kasabay na kakaibang kiliti sa puso ko. "Grabe ka naman sa boyfriend ko." Sagot ko, sabay lagok ng alak na hawak ko. Nagkwentuhan pa kami ng gabing iyon. Maraming bagay ang napag-usapan tungkol sa trabaho, sa mga ginagawa namin ngayon, at sa mga alaala noong kami pa. Sa bawat tawa niya, sa bawat dampi ng balikat niya sa akin, unti-unting nabuburang imahe ni Daniel sa isip ko. Ang mga kaibigan naman namin, imbes na awatin kami, ay tila nanggatong pa. "Mukhang bagay pa rin kayo ah, parang walang nagbago." Buyo ng mga kaibigan namin na medyo may tama na rin sa alak. Naparami ang inom ko, Miss Jamie. Ramdam ko ng pag-ikot ng paligid. Pero malinaw pa rin sa akin ang bawat hawak at tingin ni Nolly. Ganoon din siya. Naparami rin ng inom. Hanggang sa dinala kami ng pagkakataon sa isang sulok na kaming dalawa lang. Doon na. Doon na hindi napigilan ng bugso ng aming damdamin. May kung anong pananabik ang gumising sa akin. Isang pananabik na hindi maibigay-bigay sa akin ni Daniel dahil sa kanyang prinsipyo at paggalang sa akin. Kay Daniel, laging may hangganan, laging may paghihintay. Pero kay Nolly, walang preno. Miss Jamie, noong gabi din na iyon, sa gitna ng kalasingan at kahangalan, ay nakuha muli ni Nolly ang iniingatan na perlas ni Daniel. Ang perlas na dapat sana ay para sa altar ng kasal namin. Kinaumagahan, nagising akong may mabigat na dibdib. Ang matindi pa rito, ang mga kaibigan ko na nakakaalam sa nangyari ay naging tikom ang bibig. Imbes na pangaralan ako, ay tila suportado pa sila sa aming dalawa ni Nolly. Na para bang isang normal na bagay lang ang katak-silang nagawa ko. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik si Daniel mula sa kanyang medical mission. Pagdating niya sa bahay, sinalubong niya ako ng isang napakalaking ngiti. Baka sa mukha niyang pagod mula sa biyahe at pagtulong sa mga katutubo. Pero ang mga mata niya ay nagniningning nang makita ko. Marami pa itong dalang pasalubong para sa amin. "Love, tignan mo oh. Ang daming binigay sa amin ng mga katutubo na gulay. Sariwang-sariwang mga ito. Ito, bigyan mo si tita. Sigurado akong matutuwa yun." Masayang-masayang saad ni Daniel sa akin habang ibinababa ang mga basket ng gulay at prutas. Tumingin ako sa kanya, pero hindi ko nagawang salubungin ang mga mata niya. Pakiramdam ko, sa bawat pagtitig ko sa kanya, ay nababasa niyang kasalanang nakasulat sa noo ko. "Salamat." Maikli at malamig kong sagot. "May problema ba, love? Napapagod ka ba sa trabaho?" Tanong niya pa, puno ng pag-aalala. Wala. Medyo puyat lang." Pagsisinungaling ko. Simula noong araw na iyon,
Naging malamig ang pakikitungo ko kay Daniel. Sa loob ng ilang araw, pilit ko siyang iniiwasan. Bakit? Dahil sa iba ko na nabibigay ang init ko. Miss Jamie, kay Nolly. Imbes na matakot matapos ang nangyari sa reunion, mas lalo pa kaming naging mapang-ahas ni Nolly. Lihim kaming nag-uusap sa phone gabi-gabi kapag alam kong natutulog na si Daniel. O kaya naman, ay abala sa mga gawain sa parokya. Hanggang sa humantong ito sa punto na lihim na niyang pinipitas ang bulaklak ko. Habang nasa trabaho si Daniel, si Nolly nang sumusundo sa akin sa pinapasukan ko bilang sales lady. Siyang naghihintay sa labas ng mall at imbis na ihatid ako sa amin, ay dinadala niya ako sa kanilang bahay. Doon sa kwarto niya, doon namin ipinagpapatuloy ang maling ugnayan na iyon. Isang hapon, pagkatapos ng aming pagsasama, habang nakahiga kami, biglang nagtanong si Nolly, "Bakit hindi mo nalang iwan ang boyfriend mo? Kitang-kita naman na hindi ka masaya sa kanya eh. Boring siya, Lian. Hindi kayo bagay." Tanong niya sa akin, habang hinahaplos ang buhok ko. Hindi ako nakasagot doon, Miss Jamie. Natisod ang dila ko. Dahil sa kabila ng lahat ng ginagawa namin ni Nolly, alam ng puso kong katotohanan. Si Daniel pa rin ang mahal ko. Si Daniel ang gusto kong makasama sa hinaharap. Si Daniel ang pangarap ko. Pero si Nolly ang nakakapagbigay ligaya at excitement sa akin sa mga sandaling iyon. Isang makasariling rason, isang kasalanang walang kapatawaran. Maraming beses pang nangyari ang lihim naming pagkikita. Akala ko magaling akong magtago. Akala ko kayang takpan ng mga simpleng dahilan ng lahat. Hanggang sa napansin ko nag-iiba ng tingin sa akin ni Daniel. Nakahalata na siya sa akin. Isang gabi, habang hinahatid niya ako, bigla siyang huminto sa paglalakad at humarap sa akin. Malungkot ang kanyang mga mata. Mga matang dati-rati ay puno ng sigla. "Love, napapansin ko na parang nag-iiba na yata ang ugali mo nitong mga nakaraang linggo. Hindi ka na ba masaya sa akin? May nagawa ba akong mali?" Tanong niya. Bakas ang takot na baka mawala ako sa kanya. Kinabahan ako, pero pinilit kong maging matatag. Pinilit kong itago ang panginginig ng boses ko. "Ah, busy lang ako sa work eh. Saka, anong hindi masaya? Eh, ikaw nga lang nagpapasaya sa akin." Sagot ko, sabay pilit ng isang ngiti at niyakap ko siya ng mahigpit. Yakap na puno ng guilt. Dahil sa naririnig niya sa akin, gumawa pa rin ng paraan si Daniel. Akala niya marahil ay nagkukulang siya dahil masyado siyang seryoso. Sinubukan niyang sabayan ng mga bagay na alam niyang hilig ko. At para sa araw ng aming ika-3 taong anibersaryo, nagplano siya ng isang out-of-town trip. Nagtungo kami sa isang resort. At ang ikinagulat ko, Miss Jamie, nagdala siya ng alak. Si Daniel na hindi umiinom. Sinubukan niyang makipag-inuman sa akin sa mismong araw ng anniversary naming dalawa. Gusto niya lang akong mapasaya. Gusto niya lang patunayan na kaya niya rin maging exciting para sa akin. Nasa isang magandang resort kami noon. Masayang atmospira. Nag-swimming kami. Nagtawanan. At sa bawat sandali ng araw na iyon, ramdam na ramdam kong pagiging maalaga niya sa akin. Siyang nag-aabot ng tuwalya. Siyang nag-aasikaso ng pagkain ko. Siyang nag-aalaga sa akin sa paraang walang hihigit pa. Narealize ko kung gaano ako kawalang hiya para lokohin ng isang tulad niya. Hanggang sa dumating ang gabi. Dahil marahil sa dala ng alak at sa kagustuhan niyang huwag na akong lumayo pa sa kanya, tila nagbagong ihip ng hangin. Hindi na niya hinintay ang kasal namin para matikman ang matamis kong pagmamahal. Tama, Miss Jamie. Mayroong nangyari sa amin noong gabing iyon sa resort. Pinagbigyan niya ako sa gusto ko. O mas tamang sabihin,
na ako ang nagturo sa kanya ng mga bagay na hindi naman dapat sa mga sandaling iyon. Dahil alam kong hindi pa siya handa sa ganoong aspeto ng relasyon. Pero ginawa niya dahil mahal niya ako. Pagkatapos ng gabing iyon, may nagbago sa akin. Parang nagising ako sa isang mahabang panaginip. Naramdaman kong buong pagmamahal ni Daniel at doon ko napagtanto na wala na akong ibang gustong makasama, kundi siya lang. Muli akong naging malambing kay Daniel. Ibinalik kong buong atensyon ko sa kanya at tuluyan ko nang hindi pinapansin si Noli. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag niya at hindi na ako nagpapasundo sa kanya. Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang itama ang lahat. Ngunit ang nakaraan, kapag sinimulan mong buksan, hindi ito basta-basta magsasara ng walang sinasaktan. Isang araw, pagkatapos ng shift ko sa trabaho, naglalakad ako palabas ng mall nang bigla na lang lumitaw si Noli sa harap ko. May dala siyang motor at halatang galit dahil sa pag-iwas ko. Lian, sumama ka nga sa akin. Bakit pa hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Matigas niyang saad. Tumingin ako sa paligid. Natatakot na baka may makakita sa amin. Noli, pakiusap, tama na. Mali tong ginagawa natin. Ayoko nang saktan si Daniel. Matatag kong saad. Sinusubukang panindigan ang desisyon ko. Naimbyar na si Noli. At isang nakakatuyang tawang pinakawalan niya. Ayaw? Nagawa mo na eh. Tapos ngayon magmamalinis ka pa. Sagot niya sa akin nang may halong pagbabanta. Nanginig ang buong katawan ko sa sinabi niya. Hindi ko na siya sinagot. Mabilis akong umalis doon. Sumakay ng jeep at umuwi diretso kay Daniel. Akala ko, akala ko talaga'y matatapos ng lahat ng iyon sa simpleng pag-iwas. Akala ko ay makakaligtas ako sa kasalanang ginawa ko. Pagkatapos ng isang buwan mula noong huling pagkikita namin ni Noli, naghanda ng isang malaking sorpresa si Daniel. Hindi ko akalain na doon niya gagawin ang susunod na hakbang sa relasyon namin. Isang gabi, inimbitahan niya ako sa isang formal na hapunan. Pagdating ko doon, laking gulat ko dahil nandoon ang pamilya niya at ang buong pamilya ko. Kumpletong lahat. May mga dekorasyong bulaklak at kandila. Sa harap ng aming mga mahal sa buhay, lumuhod si Daniel sa harap ko. Puno ng luha ang kanyang mga mata, luha ng kagalakan. Lian, gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama mo. Saad niya sa akin, sa harap ng lahat. Bigla siyang naglabas ng isang simpleng singsing ngunit napakaganda. Ang puso ko noong mga sandaling iyon ay naghahalong saya at kaba. Tinanggap kong alok niya, Miss Jamie. Sumagot ako ng, oo, dahil matagal na rin naman akong handa para sa kanya. At sa isip ko, ito nang huling hudyat na tuluyan ng mababaon sa limot ang naging pagkakamali ko kay Noli. Nagpalakpakan ng lahat, nagiyakan ng aming mga magulang. Akala ko, ito nang simula ng aming happily ever after. Miss Jamie, akala ko pa naman ay ito nang tuloy-tuloy ng lahat ng siya sa buhay ko. Pero ang karma, hindi natutulog. Ilang araw matapos ang proposal, nagkita kami ni Daniel sa isang parke. Akala ko ay pag-uusapan namin ang mga detalye ng kasal. Ngunit pag-upo ko pa lang ng bench, napansin kong napakalamig ng aura niya. Walang ngiti, walang yakap. Bigla siyang may inilabas na sobre mula sa kanyang bag at may pinakitang mga larawan sa akin. Ano to? Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado. Pero yung kalmadong nakakatakot. Yung kalmadong may dalang bagyo. Nanlaki ang mga mata ko, Miss Jamie. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin sa baga nang makita kong mga picture. Larawan namin ni Noli. Mga larawang kuha noong mga hapon na sinusundo niya ako. At ang mas malala, larawan namin habang magkasama sa labas ng bahay nila Noli
Nakitang-kitang pagiging malapit namin. Hindi ko alam kung sinoli bang nagpadala o may kumuha lang. Pero malinaw ang ebidensya. Huli na ako sa akto. Bibigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag. Lian, saad niya habang nakatitig sa akin. Nagmamakaawang kanyang mga mata na sana sabihin kong edit lang lahat, na sana itanggi ko. Iyon ang pagkakataon ko, Miss Jamay. Iyon na yung oras para magsalita. Pero walang lumabas sa bibig ko. Natisod ang dila ko. Ang guilt na matagal kong itinago ay tuluyang lumumpo sa akin. Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na alam kong totoong totoo? Nang makita niyang katahimikan ko, unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ni Daniel. Ang pinakamasakit na luhang nakita ko sa buong buhay ko. So, totoong lahat ng ito? Anong ginawa ko sa iyo, Lian? Anong kulang sa akin? Tanong niya pa. Basag na basag ang boses. Umiyak lang ako nang umiyak sa harapan niya. Walang ibang salita na lumabas sa bibig ko, kundi, "Sorry, sorry Daniel." Paulit-ulit, paulit-ulit na walang kwentang sorry. Tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Umalis siya sa harapan ko. Tumalikod. At ang pinakamasakit, walang sinabi na kahit anong masakit na salita. Hindi niya ako sinigawan. Iniwan niya lang ako doon sa bench na mag-isa. Bit-bit ang piraso ng aking nadurog na pagkatao. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa bahay nila pagkatapos ng araw na iyon. Nagmamakaawa ko sa mga magulang niya. Hinarap ko ang galit ng pamilya niya. At nakiusap na kahit kausapin lang ako ni Daniel, na ituloy pa rin namin ang kasal dahil handa akong magbago. Pero hindi na niya ako kinausap kahit kailan. Hanggang sa isang araw, pagpunta ko muli sa kanila, ay sinabi na lang sa akin ng nanay niya na umalis daw si Daniel. Hindi nila sinabi sa akin kung saan ito pumunta. Naglaho siya ng parang bula. Miss Jamay, lumipas ang 4 na taon. 4 na taon na walang anumang balita kay Daniel. 4 na taon na parang tumigil ang mundo ko sa pag-ikot. Sa loob ng 4 na taong iyon, hindi na ako nagkaroon pa muli ng ibang boyfriend. Maraming sumubok, pero isinara ko ng puso ko. At ang singsing na ibinigay sa akin ni Daniel noong gabing nag-propose siya, hanggang ngayon, ay suot-suot ko pa rin ito. Hindi dahil sa umaasa akong pakakasalan niya pa ako, kundi dahil ang gusto ko ay ibalik ito sa kanya ng personal. Gusto kong harapin siya ng malinis ang intensyon. At kung masaya na siya sa iba ngayon, buong puso ko iyong tatanggapin. Gusto ko lang talaga ng closure at kapatawaran. Dahil sa nangyari, tuluyan na rin akong nagbago. Iniwan ko ang lahat ng bisyo ko. Madalas na rin akong magsimba tuwing linggo. Hindi na dahil sa nakasanayan lang, kundi dahil doon ko lang nararamdaman ang presensya ni Daniel. Sa tuwing nakatingin ako sa altar, doon ako humihingi ng tawad sa Panginoon at pinagdadasal na sana, kahit nasaan man si Daniel, ay mapatawad niya ako sa malaking kasalanang ginawa ko sa kanya. Isang araw ng linggo, habang naglalakad ako patungo sa aming parokya, may narinig akong usap-usapan sa mga kapitbahay namin. Buti naman at naiba ng pari sa lugar natin. Balita ko napakabata pat galing sa ibang probinsya. Magiging masaya pa naman ang piyesta dito sa ating bayan. Rinig kong saad ng isang kapitbahay sa kausap niya. Hindi ko na masyadong pinansin ang usapan nila. Patuloy lang ako sa paglalakad. Pumasok sa loob ng simbahan dahil linggo ngayon at nagsisimula ng misa. Nang tumunog ang kampana at magsimulang pambungad ng awit, tumayo ang lahat. Tumingin ako sa gawin ng altar kung saan naglalakad ang mga sakristan, kasunod ang bagong pare. Miss Jamay, parang huminto ang tibok ng puso ko. Nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako nakapagsalita. Ang bagong paring nakikita ko ngayon sa harap ng altar.
ay walang iba kundi si Daniel. Napakalinis ng kanyang suot na abito. Mas mukha siyang payapa ngayon. May sapat na otoridad, ngunit nandoon pa rin ang lumanay sa kanyang muka na minahal ko noon. Tinupad niya. Tinupad niyang sinabi niya sa akin, 4 na taon ang nakakaraan, na kapag hindi ako ang makakatuluyan niya, ay magpapari ito. Habang nakikinig ako sa kanyang humilya, sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa pagmamahal ng Diyos, ay hindi ko na napigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Yumuko ako ng bahagya. Hinahayaan kong pumatak ang luha ko sa aking mga palad, habang suot ko pa rin ang singsing na galing sa kanya. Tanging dasal ko lang sa mga sandaling iyon, habang nakatitig sa kanya sa malayo. Daniel, patawarin mo ko. Sana'y mapatawad mo pa ako. Matapos ang humilya, bago magpatuloy ang pag-aalay, nagkaroon ng sandaling katahimikan sa loob ng simbahan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagsasalita si Daniel sa mikropono, binitawan niyang mga salitang tila ba direktang nakalaan para sa akin. Pinapatawad na kita. Napadilit ako, Miss Jamie. Napatingin ako ng diretso sa altar. At hindi ako nagkakamali. Nakatingin siya sa gawi ko. Diretso sa mga mata ko, na may kasamang isang napakaliit at napakayapang ngiti. Isang ngiting walang bahid ng galit o pait mula sa nakaraan. Kaya lalo akong naiyak, Miss Jamie. Parang may isang napakabigat na batong biglang naalis sa dibdib ko. Iyan ang sabi ng ating Panginoon sa tuwing nagkakasala tayo. Pagpapatuloy niya sa kanyang sermon, ibinabalik ang tingin sa buong kongregasyon. Pagkatapos ng misa, hindi ko na hinintay na makalapit pa. Hindi ko na binalak na ibalik pang singsing o guluhin ang bagong buhay na pinili niya. Sapat na sa akin ang mga sandaling iyon. Lumabas ako ng simbahan na may napakayapang kalooban. Isang kapayapaan na 4 na taon kong ipinagkait sa sarili ko. Kahit na alam kong hinding-hindi na kami magkakabalikan ni Daniel. At kahit alam kong nakatalaga na siya sa mas mataas na pagsisilbi, ayos na ako. Ayos na ako dahil alam kong masaya na siya. At alam kong sa wakas, pinatawad na niya ako. Hanggang dito na lang po, Miss Jamie. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Nagmamahal, Lian. Isang napakabigat, ngunit napakagandang kwento ng paglayang ibinahagi sa atin ni Lian. Maraming salamat, Lian, sa pagtitiwala sa iyong kwento. Mga ka-confession, ang kwento ni Lian at Daniel ay nagiiwan sa atin ng napakahalagang aral tungkol sa katapatan, pagpapahalaga, at ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Minsan sa buhay, dahil sa paghahangad natin ng panandaliang saya at excitement, hindi natin napapansin na unti-unti na nating sinusunog ang mga tulay na binuo ng mga taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin tayo ng buong buo. Si Daniel ay isang ehemplo ng pag-ibig na nagpaparayat naghihintay, habang si Lian naman ay sumasalamin sa kahinaan ng tao na nagdadala ng tukso. Ngunit ipinakita rin sa atin dito na ang kasalanan, gaano man natin itago, ay laging may kaakibat na pananagutan. Ang karma o ang bunga ng ating mga maling desisyon ay darating at darating para tayo ay ituwid. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kwentong ito ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na kailangang ibalik ang dating relasyon o ayusin ang nasirang kasunduan. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa puso mula sa galit at poot, tulad ng ginawa ni Daniel na pinili ang mas banal na landas upang maghilom, at si Leah na tinanggap ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon ng may pagpapakumbaba. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Lian? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamie.
Hanggang sa susunod nating confession.